pasakit na dulot ng pandemya. Di natin may tatanggi na bago na ang buhay natin at ang hamon sa atin sa bawat umaga ay ito. Paano natin babagayan ang pagbabagong ito? Ang ating pagsulong sa new normal nakasalalay sa tugon ng bawat isa sa atin. Magandang umaga, maayong buntag, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to the Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service. Heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas Nationwide, at sa lahat ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Here we bring together local government entities, national government agencies, mga kaibigan po natin sa LGUs, to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Makasama po natin si Lizel Basa Inigio na Manila Bulletin, Pangasinan. Maimbuntag ni mo, Lizel, naimbag na rabi. Tama ba yung banggit ko ng inyong pabate? Naimbag na rabi, Lizel? Good morning po, Secretary. Bali, Ilocano po kasi yan eh. Purong Pangasinan po kasi ako. So, okay. Masantos siya kabasan at si kayo, Secretary. Paano yun? Mahaba-haba yun ah. Pakiulit nga. Masantos siya kabuasan. Masantos na Kabuasan. Yeah, Masantos siya kabuasan. Kailangan lang palang i-memorize yan. Kasama rin natin si Bernard Ver ng IFM Station, Lawag, Ilocos Norte. Ito, naimbag na rabi, Bernard Ver. Yes, Secretary, naimbag abigat. And double din kasi ako. Alam ko rin magbisaya. Maayong buntag, Secretary Martin Andanar. Okay, so maimbag na bigat. Naimbag abigat. Abigat, mali na naman ako. So naimbag. Okay. Abigat. Okay. Maimbuntag na lang, Bernard, para mas dali. Ayon, sir. Of course, mamaya makakasama po natin si SK Federation Chairperson, City Councilor Joshua Bugayong. At kung mapalad po tayo, matatawagan po natin si DSWD Secretary Rolly Bautista at si DA Secretary William Dar. Pero unahin po natin ang ating panauhin pandangal ngayon, si Governor Matthew Marcos Manotoc. Good morning po sa inyo, Governor. Good morning po, Sec Martin. Naimbag abigat. Naimbag nga bigat. Okay, yon. At least tama na ako doon. Thank you, Governor, for also teaching me how to say good morning or greet you. Governor, unang tanong po. And we thank God it is really a good morning when we can share to the Filipino people that the province, in this case Ilocos Norte, has no active 19 or COVID-19 cases confirmed. Dalawa lang po yung nakatala dyan, pero mukhang okay na. But can you give us a reaction to that? Can you give us an update kung ano na yung mga nangyayari dyan sa inyo sa Ilocos Norte? Yeah, opo, we're very swerte po kami in a way, no? I can't take credit for the 0 confirmed cases na nandito sa Ilocos Norte. But we had 2 cases that were, I think, over a month ago now. So it's been about almost 2 months siguro na wala pang kaso. But of course, with the influx ng mga tao, in fact, one day we had over 100 returning residents, and with the continuing travel of yung mga apor and the cargo, we can't be confident, no? Parang we can't be certain na talagang wala pong confirmed cases here in Ilocos Norte, especially kasi alam po natin na ang dami pong mga asymptomatic, di ba? So we proceed with caution. My refrain from the beginning has always been, let's act like we have COVID, even though we do not. But so far, so good. But as everyone is saying, this will last for a long time. So we're trying to stay ready, stay prepared, and avoid complacency.
Governor, kasama rin po natin si Lizel Basa Inigo ng Manila Bulletin, Pangasinan. Lizel, do you have any question for Governor Manotoc? Yes po, Secretary. Nabanggit nga po kanina ni Governor na wala po silang masyadong kaso ng itong COVID-19. Pero gusto ko pong matanong kay Governor kung gaano ba sila kahanda sa mga nagbabalik na mga locally stranded individuals or yung mga returning overseas Filipino workers. I understand din po na meron din yata silang independent testing laboratory. Opo. Well, for yung mga umuwi po na yung mga balik probinsya, we have our protocols in place, and we use rapid testing for them, and which is obviously which alam po natin is confirmed later on by PCR. About last week yata po, we inaugurated our first gene expert machine. Ito po yung bigay ng DOH po dati na repurpose for COVID purposes. And of course, we thank the DOH for that donation many years ago, and we were able to use it in another way. And then in a few weeks, we actually the province purchased and donated our own PCR machine na dito po sa Batak, sa Mariano Marcos Memorial Hospital. So we're looking forward to that kasi ang gene expert, while PCR po siya and accurate, it's very limited in the number of tests it can run per day. Whereas yung yung gene expert, that's not a PCR, no. Yung gene expert, limited. Yung PCR kasi can run many tests in one day. So yun po yung goal namin, and in a few weeks our PCR setup will be operationalized. At hindi lang pala isang machine yan. I learned recently na there's a whole room and a setup and all of these pieces of equipment that we had to procure, and soon ma-consummate na sana ang PCR lab po namin. Thank you, Lizel, for the question. Bernard Ver of IFM Station Lawag, Ilocos Norte. Baka meron po kayong tanong kay Governor Manotoc. Yes, naimbaga-bigat, Governor. Alam naman natin na yung governor natin talagang tuloy-tuloy yung programa niya dito, mas especially sa supply. Kumusta na pala, Gov? Paki-update nga rin yung supply ng ating food dito sa Ilocos Norte. Alam naman natin na meron kayong Kadiwa Rolling Store. Paki-update nga kami dito, Gov, please. Yeah, yung Kadiwa po namin, i-share ko lang po, was an initiative. Actually, dati po, yung dating initiative ni Senator Amy. But we continued it, especially for COVID. And nakita po namin, since agri-province naman po ang Ilocos Norte, there were many farmers that were having difficulty marketing their products. And at the same time, syempre, with the closure of many businesses and difficulty in logistics and cargo and transportation, medyo short-handed yung iba in terms of food stock. So we saw two problems between the farmers and the buyers. And so what the government did is we came in and binili po namin yung produce ng mga farmers at guaranteed profit po sa kanila. I required that we give at least 10% profit to the farmers, and then at the same time, dun po sa mga buyers, we guaranteed also a 10% discount on the prevailing price. So nalulugi paminsan ang gobyerno, but ganun talaga, and it's a
a loss that we're very happy to make, no? Because I think it helped many people in terms of getting cheap and affordable food. At isa pa doon, we were going around, no? Umikot po kami, and we went directly to those areas that medyo hindi po accessible ang food. So it was a successful program naman that is actually still ongoing. But to Bernard, my pinsan, Bernard's my distant cousin yata. We don't have a problem in terms of our food. We've ensured that, especially our rice supply, of course, ay healthy pa naman. And that we're very fortunate in Ilocos that in terms of COVID, one, we're quite underpopulated, and two, we're an agri province with an abundance of food, and these two factors have really helped us. No? Governor Manotok, I'm sure you've heard of the story that this kadiwa ni Ani at Kita is not something new. This is a system that was introduced by your grandfather, kadiwa sa bagong lipunan during his time. How do you feel about it for sentimental reasons? How do you feel about it na yung naisip ng lolo mo ay ngayon ginagamit ulit? Well, of course, it's heartwarming in a way, but I think we're seeing that in many cases, no? And I think it's a testament to the government for being open-minded, no? And regardless of what the program is, and regardless of who initiated it or who's known for it, they just do what's best for the people. And so, another thing that we actually also did was Nutriban. I'm always very puzzled. Hindi ko magets kung bakit lahat ng mga experienced at wise, hindi yung mga matanda, yung mga experienced ay they all have super fond memories of Nutriban. And recently we actually used Nutriban and Carabao milk for some of our malnourished kids also. So that's another program of my lolo, of course. Oo, napakasarap na Nutriban. Dito sa amin sa Las Piñas ay nire-introduce din ng Nutriban. Isang Nutriban lang, busog ka na. Pag nagdalawa ka, isang linggo lang, kung araw-arawin mo ay tataba ka sigurado dahil nutritious ang Nutriban, ika nga. At 9:19 in the morning, kasama na po natin ngayon si Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Rolly. Magandang umaga sa iyo, Sec Martin. Kasama rin po natin si Governor Matthew Marcos Manotok ng Ilocos Norte, si Lizel Inigio ng Manila Bulletin Pangasinan, at si Bernard Ver ng IFM Station Ilocos Norte. And before I allow them to ask you a question, ano po muna ang ating update sa ating mga kababayan? Salamat, Sec Martin. Sa ngayon, tuloy-tuloy na yung validasyon ng ating mga field offices dahil may mga nagsubmiti na ng mga liquidation report ng ating mga lokal na pamahalaan. Kung titignan natin yung amount at saka ng numero ng ating mga naipamahagi na ayuda ay hindi na tumataas, no? Sa ngayon, umabot sa 99.8 billion na pesos na halaga ang naipamahagi sa 17.6 billion na nakatanggap ng ayuda. Sa mga nagsumite ng mga lokal na pamahalaan ng liquidation report ay umabot na sa 1,101 out of 1,550 na lokal na pamahalaan na nagbigay ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan.
Yung mga partial naman ng liquidation report, meron ng 223 na mga lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy pa rin yung pagkukumpleto ng kanilang liquidation report. Magandang balita ito kasi sa ngayon meron tayong 3,723 beneficiaries ng Social Amelioration Program ang nagsoli. Sec Martin nagsoli ng pera dahil sa dobleng ayuda na naibigay sa kanila. Umaabot to sa 20.3 million. Sec Martin, yung binabanggit namin noon, may mga iba kasing ahensya na nagbigay din ng subsidiya katulad ng DOLE, DA at ng DOF SSS. Kaya sa palagay ko, madadagdagan pa itong mga numero ng mga benepisyaryo na magsusole kasi dahil nga sa tuloy-tuloy na validasyon at napapag-alaman doon na may mga benepisyaryo talagang doble ang natatanggap na ayuda. So ayun lang update natin, Sec Martin. Maraming salamat sa update ninyo, Secretary Rolly Bautista. Kasama po natin ngayon si Governor Matthew Manotoc ng Ilocos Norte. Governor, perhaps you have a question or you have some concern na gusto nyong iparating kay Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Please go ahead, Governor. Sorry, I got cut. Tanong lang po para kay Sec Rolly. Yes, baka meron po kayong tanong or concern ng inyong mga kababayan that you might want to say it right now para kay Secretary Rolly Bautista, iparating po sa kanyang tanggapan. Hi, Sec Rolly. Good morning po. Well, nagpapasalamat lang po kami, of course, sa assistance po from you. And we humbly and siguro very cautiously, of course, if there's anything else that the DSWD can do, I'm sure that many Ilocanos would appreciate it. So we look forward to working with you and your regional and provincial directors to roll out yung mga programa po ninyo dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Maraming salamat sa iyo, Gob Matthew. No? Actually, maganda ang ulat na nakarating sa akin galing sa aking regional director. Talaga yung kooperasyon ng mga local chief executive sa probinsya ng Ilocos Norte. Kaya orderly at saka peacefully na ipamahagi yung first tranche ng ating social amelioration program. Batid ko rin na nagsubmiti na rin kayo, Gob, ng mga sinasabi nating mga waitlisted o left out. Ito yung mga eligible, kaya lang ay dahil sa kakulangan sa alokasyon ng ayuda ay sila yung makakatanggap. Hopefully, pagka natapos natin yung validasyon, ay may mabibigyan natin itong mga sinasabi nating mga waitlisted. At tuloy-tuloy naman po, Gob, ang suporta ng DSWD kung ano mang programa na mayroon at resources ang Field Office 1 po, Gob. Thank you so much, Governor, for the question or the comment. Kasama natin, Secretary, si Lizel Inigio ng Manila Bulletin, Pangasinan. Lizel, baka meron kang tanong kay Secretary Rolly. Good morning po, Secretary Rolly. Napakaganda po ang inyong naging pahayag, lalo na tungkol po ito sa ayuda po. So, marami pong nag-aabang talaga pero hindi po talaga pare-pareho kung ano yung damdamin ng mga tao. Dito po sa probinsya ng Pangasinan o sa Region 1, may mga senior citizen po tayo na nagtatanong bakit nga daw po ang mga pensioner ay hindi na po tumatanggap ng ayuda. At yung naman daw kanilang tinatanggap ay kanilang pinaghirapan. Isa pa po, dahil sila po ay mga 65 above, ay hindi na rin po sila nakakalabas. So, ano po ang masasabi po natin doon, Secretary? Maraming salamat, Ma'am Lizel. Actually, unang-una, yung meron tayong
SOCPEN, no? Ito ay nakalaan para sa mga indigent senior citizens at tuloy-tuloy po iyan. Bukod doon, yung guidelines na inilabas namin itong second tranche ay talagang tinitingnan yung kalagayan nitong mga pensioner natin. Kaya mapapansin natin ngayon itong listahan na dumating sa amin ng mga waitlisted ay nadagdagan dahil kinonsidera doon yung mga katayuan ng ating mga pensioner. Kaya anyway, Ma'am Lysel, kung mayroong mga ganyang issue, ay pwede naman nating idulog yan sa Field Office 1 o kaya maaari naman pong idulog to sa Central Office ng DSWD. Actually, Ma'am Lysel, ang advice namin dyan sa mga ating mga tatay at nanay na sa tingin nila sila eligible ay lumapit lang sila sa kanilang Municipal Social Welfare Development Office para pag eligible po sila ay kinukonsidera naman po sila ng ating DSWD Field Office. Thank you, Lysel. Bernard Ver ng IFM Station Lawag. Bernard, do you have any question for Secretary Rolly? Secretary Rolly, yung tanong ko lang po about doon sa nasa uling 3,723 na ayuda para sa SAP. Gagamitin din po ba yun, Sir, Secretary Rolly, sa next tranche? Yun na din po ba yung idadagdag doon, sir? Magandang umaga sa iyo, Sir Bernard. Tama ka, no? Kasi alam naman natin yung unang dinownload sa atin ng DBM ay may sabihin natin may kakulangan, no? Kaya ang mangyayari, lahat po ng mga unutilized funds na ibinaba natin sa ating mga local government units ay gagamitin po ito at idadagdag din po ito sa second tranche. Itong sinasabi nating 3,723, ang magiging proseso po nito kung saang region po ito sinole ay magiging karagdagan po ito ng pondo para gamitin sa second tranche. So apparently talagang kailangan gamitin natin lahat ng mga natirang pera, na isoling pera para hindi na po tayo magre-request pa sa DBM ng additional na budget. Dahil alam naman po natin na talagang hirap na po ang ating DBM at ang Department of Finance para maghanap ng budget para suporta dito sa ating COVID-19 pandemic crisis. Thank you, Bernard, for the question. Secretary Rolly Bautista, sir, maraming salamat po muli sa inyong oras. Baka meron po kayong reminder para sa ating mga kababayan. Maraming Sec Martin. Again, nagpapasalamat ako sa ating mga lokal na pamahalaan dahil lalong-lalo na yung mga nakapagsubmit na ng kumpletong liquidation report. Alam naman natin na ito ang magiging basihan para sa mamahagi ng second tranche ng subsidiya under the Social Amelioration Program. Dito kasi nagsisimula lahat. Although ngayon tuloy-tuloy ang aming validasyon, pero malaking epekto kapag nagkakaroon ng delay yung liquidation report. Ang epekto kasi nito na dito natin nakikita talaga kung sino yung mga nagkakaroon ng duplication sa pag-receive ng ayuda. Kaya sabi ko nga kanina, talagang very stringent kami, very rigid kami na ma-check yung mga beneficiaries ngayon para maiwasan ang pagdodoble ng ayuda. Mabuhay po kayo, Secretary Rolly Bautista. Salamat po muli. Salamat, Sec Martin. At ingat po kayo lagi. 9:29 in the morning. Balik po tayo sa ating guest from Ilocos Norte, Governor Matthew Marcos Manotoc. Governor, kayo po ay kasalukuyang sa ilalim ng Modified General Community Quarantine at mukhang ang probinsya ninyo ay siguro na nga ay maaaring maging isa sa mga unang papasok sa tinatawag na life under new normal. Ano po ang paghahanda ng Ilocos Norte sa posibilidad na bawiin na ang community quarantine sa June 16? Well, honestly, ito pong modified G is very open already, no? I mean, the differences
in terms of this, from what we know as normal, medyo konti lang eh. To be honest, most things are open na. Syempre, yung sa dine-in, 50%. At sarado pa yung mga bars, no, entertainment, um, and certain facilities, no, sports, yung mga gym. But besides that, you know, almost everything is open. Um, things have normalized, and in fact, yun nga po yung worry namin that some people, of course, for the most part naman, disiplinado talaga po ang mga Ilocano, and we're very thankful. But meron pa rin syempre na hindi sumusot ng mask or nagka-crowd, hindi nag-observe po ng social distancing. So we still need to find ways, of course, to implement these health practices, despite the fact na zero confirmed cases po kami dito. And uh, reiterate, no, parang it's a very difficult task to stress to someone that even though wala pong confirmed cases, we have to um, act very carefully and take all necessary precautions. Bernard Ver, do you have any more questions para kay Governor Manotok? Yes, thank you so much, Secretary. Governor, yesterday, merong announcement po si Mayor Medina ng Vigan City na meron silang positive ng COVID-19. So, paano po yung pag-secure natin here in Ilocos Norte na mas mapaigitan pa ba yung sa border control natin dyan sa may Badok area, sir? Please. Yeah, remind po namin yung mga nasa border that, of course, with this case in Ilocos Sur, to further strengthen yung mga border protocols namin. And, well, before, in terms of the quarantining, we had a rule na shortened quarantine pag galing Ilocos Sur. At marami rin pong yung mga back and forth, no? Na pumunta sa Ilocos Sur or vice versa, pumunta dito from Sur. So we're keeping a close eye on yung mga galing Ilocos Sur kasi with the news, no, na may second positive case na sa Ilocos Sur. And I also messaged Gov Ryan to see if we can, assist him and see if we can work together, no? Kasi neighboring provinces po kami. In fact, all our provinces are always mixed up, diba? Some people ask me about vegan, and then I have to remind them na sur po yan, hindi norte. Tama kayo, Governor. May nagsasabi na mas masarap daw ang Ilocos empanada sa norte, minsan sa vegan. So isa yan sa pinagtatalunan, pinagdedebatihan pagdating dyan sa Ilocos. But Ilocos is it's a very beautiful province. In fact, I want to lift a statement from one of your materials. Ilocos Norte is poised to be a major trade hub that will link not only to northern and central Luzon but also to major Asian economies. Please tell us more about this drive to attract business locators to Ilocos Norte, Governor. Apo, well, thus far kasi our economy is quite simple in a sense. No, we're mostly agri and tourism and renewables, of course. We're known as the renewable capital of the Philippines, especially for our windmills. But we want to move forward from that. And in terms of agri-processing, of course, agribusiness, possibly manufacturing, and we have several BPOs already. So we really want to open up the province for investment
in many of these industries that I've already mentioned. And we have a quite a large province, and we're very blessed, no, in terms of our geography. We have a city center, of course. We have a big mall, but more importantly, we have lush forests. We have white sand beaches in Pagudpud. We have the sand dunes of Pawai. The windmills, of course, that are in Burgos, Bangi, and Pagudpud. So we have the mangroves. We're very fortunate in terms of our geography, and naniniwala po kami that Ilocos Norte is an untapped and an unrealized um, province in terms of business. So it's very safe, it's very clean, and the quality of life is quite good. And so we're really making an effort to welcome investors, whether it be in tourism or agriculture or manufacturing or processing. We're hoping to really open things up dito po sa Ilocos Norte, especially after or even during this COVID crisis. Lizel, do you have any last question for Governor Manotoc? Gusto ko lang pong itanong kay Governor Manotoc, since ang Ilocos Norte ay isa po talaga sa pinupuntahan ng mga turista. Ngayon po, dahil sa kinakaharap nating crisis, apektado po yung ating turismo. Kay Governor, meron po ba tayong mga programa para naman doon o livelihood project para naman doon sa mga nawalan po ng trabaho sa inyong lugar po? Opo, well, besides po yung normal na, yung regular na food relief, we also issued cash for work for almost all of those that were laid off or yung mga nawalan ng trabaho. No? And specifically for tourism, we had a very ang laki pa ng budget namin sa tourism because we actually had our provincial fiesta scheduled, and dahil sa COVID na cancel, so we had an appropriated budget that we then reappropriated and realigned for a tourism, what we called Tourism Livelihood Continuity Program, TLCP, led by our tourism head, Ayan Raquel, and conceptualized by him. At ito po yung basically parang cash for work na rin. Yung mga iba, pay now, work later. Yung mga iba, like the craftsmen, the those in the arts field, we gave them products, and we gave them raw materials, and in return they would create their products for us. So in a way, we tried to continue their livelihood. And if talagang hindi po sila makatrabaho, we basically just gave them cash because we understood and we sympathize for the tourism sector na alam po natin na masasabi po natin na worst hit. And now we're planning, of course, na how to move forward. And this week, binuksan po namin yung mga ibang tourist destinations like the beaches for intra-provincial use, para internal lang, no? And then later on, we look forward to expanding and reaching out dun po sa mga neighboring provinces, diba? And we're taking we're taking a page from DOT, of course, that we do it slowly and we do it properly, and but there's no question that we must revive the tourism industry kasi
ang dami pong na-apekto. And we'll move on later to yung mga intrazonal, diba? And then interzonal eventually. Thank you so much for your last question, Lizelle. Governor, nako, gustuin ko mang pabain pa itong usapan natin. Marami pa sana tayong pag-uusapan kaso tayo po ay kapos sa oras. Di bali po, at sisikapin namin makabisita sa inyo dyan sa Ilocos Norte, ang aking team sa PCOO para makuhanan po natin ng footage ang inyong mga sakahan, inyong mga tourist spots at para na rin po sa ating Balik Probinsya program. Mabuhay po kayo, Governor Matthew Manotoc. Baka meron po kayong parting words para sa inyong mga kababayan. Maraming salamat po, Sec Martin. We look forward to welcoming you and your staff here po sa Ilocos Norte. And sana po you can help us push and further inform people of the beauty of Ilocos Norte. Of course, sa mga kailian ko, sa mga Ilocano, I thank you for your discipline, for your patience. This has been a very trying time for all of us, but I'm very fortunate to have all of you on our side, and we're all in this together. We've done very well so far, and I thank you for that. And let's continue to be patient and continue to practice our health protocols. And let's all be careful. The risk is still there, but we are on the right track, and we will get through this together. Just Agdina. Thank you po sa inyong panahon, Governor Matthew Manotoc. Maraming salamat din for joining us, Lizelle Basa Inigo ng Manila Bulletin, Pangasinan at Bernard Ver ng IFM Station, Lawag, Ilocos Norte. Lizelle, do you have anything to say? Maraming salamat po, Secretary, sa ibinigay niyo po na pagkakataon na makalahok sa inyong informative na programa. Salamat din po sa inyong mga guests na nakapagbigay linaw sa iba't ibang issue na may kaugnayan sa krisis sa bansa. Sana po ipagpatuloy niyo po ang magandang pagsiservisyo sa publiko po. Thank you. Bernard Ver? Daghang salamat talaga ika nga ni Lizelle. At saka marami tayong nabigay na informasyon, lalo na sa mga taga Ilocos Norte, na safe ang Ilocos Norte as of this time. And at the same time, yung governor kasi namin halos alas 3 na ng umaga na natutulog. Alam niya yan. Nagmana sa kanyang nanay na Senator Amy Marcos. So maraming salamat, Secretary, and mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Oras po natin, 9:43 in the morning. Sa aming pagbabalik, makakasama po natin si ASEC John G. Gonzales ng OPAV. And we will also have SK Federation Chairperson City Councilor Joshua Bugayong. Please don't go away. Sa bansa, hindi pa rin tayo dapat makampante at baliwalain ang banta ng COVID-19. The easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. Sa pagkakataong ito, dobleng pag-iingat ang ating kailangan. Dandahan lang because we cannot afford a second or third wave. Ang new normal, ang ating bagong buhay. Sandata habang gamot at bakuna ay wala pa. Ito yung new life. Do not go out of your house without a mask. Para sa sarili, para sa pamilya, at para sa kapwa.
It is intended for your protection. Gawin ninyo to kasi makatulong ito para sa atin. Sama-sama nating labanan ang COVID-19. Hashtag #WeHealAsOne. Kayo, hindi man kayo kailangan ng tay. Sundin mo lang patakaran ng gobyerno at mabuhay kayo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. One team tayo. Lahat magkakakampi. Tayo ay iisang matatag na republika na iisa ang layunin. Krisis na dala ng COVID-19 ating tatapusin. Kaya't saan ka man sa Pilipinas, iparinig mo ang iyong sigaw. We can do it! COVID-19 ay lalabanan natin. Basta't sama-sama, kaya natin to. During these trying times, let us work together. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Ang Presidential Communications Operations Office sa lahat ng panahon ay nananatili at mananatiling tapat sa aming sinumpaang tungkulin. Napakahalaga po ng komunikasyon para po maipaabot ng DILG ang tama at Niyo pong asahan na kami sa PCOO kasama ang mga attached units at agencies nito ay magsiserbisyo ng tapat at maglilingkod sa abot ng aming makakaya anumang sitwasyon ang ating kaharapin basta't para sa ating mahal na Pilipinas. kayo po sa PCOO ay gumaganap ng napaka-importanting role na natutulungan po kami ng lubusan para maipaalam sa ating publiko yung mga importanteng Maraming salamat po sa inyong tiwala. Isang mensahe mula sa PCOO at Philippine Broadcasting Service. Napakasariwa ng mga isda talaga dyan sa Gapan, Nueva Ecija. Binabati po natin si Mayor Emeng Pascual. Salamat po sa inyong ginawa sa pag-welcome sa amin, sa pagpasyal sa amin sa mga sakahan, sa bukirin, sa palaisdaan para makita po kung ano ang meron ang balik probinsya dyan po sa Nueva Ecija. Dyan po sa inyo sa Gapan. Congratulations po, sir. Thank you on behalf of the Presidential Communications Office for a job well done. O ngayon, kasama naman natin si Asek John G. Gonzales para bigyan tayo ng update dyan sa Visayas. John G., may buntag ni mo. Good morning. Maayong buntag, Sek Martin. Maayong buntag sa tanan nimong mga suking tigpaminaw. Kuyawa, bisda kayo, Sek Martin. Anyway, we had a very lively conversation yesterday with... Dili makasabot, John G., dili makasabot si SK Chairperson Dagupan City Councilor Joshua Bugayong. Kaya magandang umaga, Joshua. Mamaya marami akong tanong sa iyo. Unahin ko muna si Asek John G. Sige po, sige po. Okay. Sek Martin, magandang umaga ulit. And we had a very lively online conversation with Governor Petilla ng Leyte, si Mayor Pel Tecson ng Tanawan, Leyte, at si Executive Director ng Balik Probinsya, si Marcelino Escalada, si Sir June. At kahapon, nag-usap kami kasi tomorrow, the second batch of the Balik Probinsya patungong Leyte will commence. And very excited na si Governor ng Leyte, si Governor Petilla, and si Mayor Tanawan. Imagine, para bang bumabalik na yung mga umalis dahil sa Yolanda at they are now welcoming them. In fact, believe ako kay Mayor Tecson and Governor Petilla kasi sabi nila hindi sila natatakot na magdadala ng COVID yung mga nagbabalik probinsya kasi handa nilang i-quarantine at handa nilang i-test basta makauwi lang kasi yung gusto nila suportahan yung programa ni Presidente at ni Senator Bongo, yung Balik Probinsya 2 or Balik Probinsya Program, tinatawag ring BP2. Itong programa na ito, Secretary Martin, second batch na, nagkaroon na ng first batch before at nagka-problema nga konti kasi may dumadating na mga nagka-positive. Pero si Governor Petilla, very excited, very supportive of the program of Senator Bongo and the President, and he's welcoming them with open arms. And tomorrow, yung second batch ay dadating na. At magandang balita to,
because there are 79,000 enrollees already for this Balik probinsya, and they are targeting na sana by end of the year 20,000 will go back to the provinces, and by the end of the term ni President Duterte there will be 200,000 who will be going back to the provinces. Pero hindi to ordinaryong Balik probinsya na programa, Sec Martin. Ikaw, PROMD ka rin. Ako, PROMD. Senator Bongo, PROMD din. Si President Duterte, PROMD. At yung Executive Director, PROMD. So, ito, iniisip talaga ng mga probinsyano kung paano nila mapapabalik sa probinsya yung mga nasa Metro Manila or sa NCR. So, maganda yung konsepto, at I think this is going to be very exciting times for the provinces because it will not just bring the people back to the provinces but build new provinces for the entire Philippines. Maganda dyan sa lugar ni Governor Petilla. Pero kung halimbawa, Asek, gusto kong pumunta ng Cebu, sa Cebu City, mo bisita ko diya. Doon na ba tayo programa na balik probinsya diya mismo sa Cebu province? Nai-programa si Governor Gwen, and she called it Enhanced Community Development, and I think it's going to be aligned with the Balik Probinsya of Senator Bongo at kay President Duterte, yung EO na pinirmahan niya. And soon, nag-usap nga kami ni Sir June Escalada na mag-online conversation din tayo with Governor Gwen kasi maganda rin na magka-Balik Probinsya dito from Cebu City to Cebu province because we need also to decongest Cebu City or the Metro Cebu areas, and this would be a good opportunity din with this program ng Balik Probinsya ni Senator Bongo. Okay, I will do that. I will visit you diya sa Cebu, and we will take footage sa mga lugar na nindot diya sa Cebu province para atong ma-showcase diri sa atong programa na Network Briefing ug sa Balik Probinsya program sa PTV. Salamat kayo. Asik John G, mabuhay ka. Okay. Okay, Sec Martin, thank you. Ngayon po naman makakasama natin si Joshua Bugayong, SK Chairperson at City Councilor ng Dagupan City, Pangasinan. Joshua, can you tell us more about this Kariton Hot Meals project that you have done? Diyan po sa napakagandang syudad ng Dagupan City ay talagang hindi ka magugutom dun sa dami ng bangus. Please go ahead. Okay. Good morning po, Secretary Martin Andanar. At syempre sa lahat po ng mga tagapanood nyo po sa live stream nyo po. Bali, yung Kariton on Hot Wheels po natin ay initiative po ng ating mga SK Chairperson at inadapt po ng ating mga ibang kasamahan sa Sangguniang Kabataan. Ang purpose po ng Kariton Hot Meals or Food on Wheels para hindi na po lalabas ang ating mga kabarangay, ang ating mga constituents na para kumuha po ng pagkain, kami na po ang lalapit sa kanilang mga sitio, sa kanilang mga purok, sa kanilang mga bahay. Meron po tayong nakapag-ahin po tayo ng merienda, meron po tayong pasopas, lugaw, kahit paano po ay makatulong kahit sa mga ating mga kababayan na alam po natin na lockdown at nasa kanya-kanya pong bahay lamang. At it has come to our attention na ni-realign ninyo ang inyong pondo para sa liga activities at contact sports to fund these projects. Paano ito nakatulong sa inyong mga relief efforts? Tama po kayo dyan, Secretary Martin. Bali, in-encourage po natin ang ating mga kapwa SK Chairperson na i-realign po natin o i-revert po sa sports budget papunta po sa COVID aid or COVID-19 emergency aid na kailangan po natin para po makapagbigay po tayo ng relief goods sa ating mga kababayan. Alam naman po natin na kailangan po ng tulong ng barangay. Siyempre, andyan rin po ang Sangguniang Kabataan na handa pong tumulong. Maipaabot po ng maaga at mapabilis ang tulong na mula po sa Sangguniang Kabataan. Meron rin, nakapagbigay rin po tayo ng relief goods, ng mga disinfection materials. Nakapag first wave at second wave na po tayo at ongoing pa po sa awa ng Diyos.
meron pa po tayong budget, makapag-prepare po tayo ng susunod po na relief operations po sa ating mga barangay. Councilor Joshua Bugayong, ano po ang inyong message of inspiration para sa mga kabataan dyan po sa Dagupan? Thank you po, Secretary Martin. Bali, saludo po ako sa lahat po ng mga frontliners po natin. Kasama po natin ang mga sangguniang kabataan ng Dagupan City. At syempre, lagi po tayong magmask. Kung wala naman pong kailangang bilhin o pupuntahan sa labas, huwag po muna tayong lumabas. Panatilihin po natin ang social at physical distancing para po maiwasan po natin ang dulot ng COVID-19 dahil alam naman po natin na itong pandemyang ito, hindi po natin nakikita ang ating kinakaharap na virus sa panahon po ngayon. Kaya makipagtulungan po tayo sa pamahalaan, sa gobyerno, at gusto ko na rin pong kunin itong opportunity na po ito na magpasalamat sa LGU Dagupan sa pangunguna ng ating Mayor Brian Lim at Vice Mayor Brian Cua dahil ongoing po ang mass testing, rapid test kits at swab testing sa ating mga frontliners. Malaking tulong po ito sa ating sa ating syudad ng Dagupan City. Maraming salamat sa iyong panahon, Joshua Bugayong, SK Chairperson at City Councilor ng Dagupan City. Hopefully we can have another interview on my podcast, yes, no? Ngayong gabi para mas mahaba-haba ang kwentuhan natin. Mabuhay ka. Sige po. Thank you po, Secretary Martin Andanar. Mabuhay rin po kayo. God bless. May mga grupo ng mga kabataan noong dekada 90 ang dumulog sa Korte Suprema upang kasuhan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR dahil sa diumanoy pagkakalbo ng ating kagubatan. Pinapabayaan diumano ng pamahalaan ang ating kalikasan. Ang nooy kagawad ng DNR, si Fulgencio Factoran, sa kanyang depensa, abay, kwenestyon ang locus standi o ang karapatan ng mga kabataan na ihabla ang pamahalaan. Bagay na hindi sinang-ayunan ng Korte Suprema, then Chief Justice Hilario David Jr. pinned the world's most famous decision. Ayon sa kanya, ang kabataan daw ay may tinatawag na intergenerational responsibility sa ating kalikasan. May pananagutan ng ating mga kabataan sa kanyang salinlahi. Sapagkat ayon kay Davide, tayo ay isa lamang steward o yung katiwala ng ating kalikasan. Hindi atin ito kung hindi sa mga henerasyon pang darating. Ngayong panahon ng epidemya, tila nakapahinga ang inang kalikasan mula sa matinding pang-aabuso ng ilan. Sana pagpasok natin sa new normal, ipagpatuloy natin na paginhawain ang ating kalikasan. Naway baguhin din natin ang ating paikitungo sa ating kalikasan. Itigil natin ang pang-aabuso at di makakalikasang pagtrato nito. Alalahanin po natin na ang kalikasan na meron tayo ay hindi atin. Mga katiwala lang po tayo. The environment does not belong to us. It belongs to the future generation. Pilipinas, dito po nagtatapos ang Network Briefing News para sa araw na ito. Pasalamatan po natin si Governor Matthew Marcos Manotoc, Lizel Basa Inigo ng Manila Bulletin Pangasinan, Bernard Ver, IFM Lawag, Joshua Bugayong, SK Federation Dagupan, DSWD Secretary, Rolly Bautista, OPAV, ASEC, John G. Gonzalez. Ang Network Briefing News ay organized po by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service. Thank you, PIA. Thank you, PBS. Dahil sa inyo ay nandito po tayo ngayon. Heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas Nationwide at sa lahat po ng digital platforms ng PCO. At may replay pa tayo mamayang alas 5 ng hapon sa IBC. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito lang po sa Network Briefing News. Lipat na po tayo kay Idol Erwin Tulfo dahil, partner,